Oh, eto yung sinasabi ko kanina na na diyan sa Quadcom. Pakinggan ninyo mga bossing etong Quadcom na to. Itong mensahe ni Pimentel sa sa Quadcom na ang yabang-yabang kasi itong Quadcom ang matindi rito, binabatikos nila yung hearing ng Senado. Pero ang Senate naman, never naman nilang binatikos yung hearing ng Quadcom. Siyempre, si Bongo, si Bato, talagang babatikusin nila yung hearing ng Quadcom kasi involved sila ini-involve yung pangalan nila Pero si Coco Pimentel, never, at yung ibang mga senador dyan, hindi naman nila tinutuligsa yung hearing na yan sa Quadcom. Pero itong Quadcom, pakilamero. Itong Quadcom kung ano-ano ang mga pinagsasasabi. O unahin natin muna etong balitang ito wait lang ha. Tingnan ninyo. Ang hilig nilang makialam. Tingnan mo hearing ng Senado itong pinag-uusapan dito Tingnan mo sino yung mga maiingay. Pantig ang tenga ng ilang mambabata sa paulit-ulit na pagmumura ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon ng Senado. Nagpanting daw ang tenga nila sa paulit-ulit na pagmumura. Pag nanood kayo sa akin, magpapanting din ang tenga nyo sa paulit-ulit kong pagmumura. Signs of frustration yan. And besides, PRRD, ganyan na yan siya. PRRD, the 79 years old PRRD will not change his tone, will not change his style, will not change his attitude dahil sa inyo. Bakit? Kasi pare-parehas lang naman kayong mga trabahante ng taong bayan. Huwag kayong umasta na para kayong mga Diyos. Huwag kayong umasta na para kayong mga hari. Huwag kayong magmalinis dahil daming hinahanap ng taong bayan sa inyo. Ang daming nire-require ng taong bayan sa inyo, hindi pa kayo nag-a-adhere. So, kung magmura si PRD, kung magmura ako, wala kayong magagawa kasi frustrated na kami. And si PRD, do you think the 79-year-old him na naging presidente ng Pilipinas, naging mayor, naging piskal, naging congressman? Sa tingin nyo, pakikinig yan sa inyo pag sinabi yung bawal ka magmura. Bawal ako magmura, mga ulul kayo. So yun yung sinasabi natin dito sa hinayupak na na to. Na mga congressman na to, feeling nyo naman si Duterte magbabago dahil sa inyo. Ulul. Ay na nga yan, nangampan niya nga yan, puro mura Nangampan niya nga yan, puro pananakot sa mga kriminal na papatayin. Binoto ng taong bayan yan Pucha, sino kayo? Sino kayo na mga humahawak lang ng mga distrito ang mag-uutos sa isang dating presidente na baguhin niya yung style niya? Nek-nek nyo. Ipakulong nyo kung gusto nyo. Oo, pero hindi siya mag-a-adjust sa inyo. Sino ba kayo? Yan na. So, pakinggan natin itong iniiyak ng mga congressman ng mga iyakin na ito. Kala mo kalilinis. Ito si Dan Fernandez, akala mo ang linis. Dati ka lang naman ding nagpapakita ng utong mo Baka magmalinis ka, kala mo galing ka sa para kang pinanganak sa gatas Ito, pakinggan natin itong balita na to. Drug war. Ang hindi pagtanggal nito sa record ng Senado, tinawag na kahiya-hiya ng isang kongresista. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang kapal ng mukha mo. Congressman ka lang, kupal ka. Congressman ka lang, kupal. Ang boto mo, wala pa sa kalingkingan ng boto ng mga senador. Kapal ng mukha mo, kaya nga 3 taon lang kayo nanunungkulan Dahil lugi naman yung mga binoto ng buong Pilipinas. Kaysa sa inyo, gusto nyo pa maging 6 na taon yung isang termino nyo. Kapal ng mukha nito, kala mo matalino. Sa pagharap ni dating Pangulong Duterte sa Senado noong Lunes para sagutin ang mga tanong sa investigasyon sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon, tila sumakit ang tenga ng ilang senador sa mga narinig na mura. Sinabi ko yan sa mga pulis, kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Nag-rape ng bata, yan pinatay, patayin mo. Trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Ano mong tawag dyan? Passion. Ang tawag dyan is passion. Naglilinis-linisan kayo? Mura lang. Umiiyak na kayo. Gusto nyong girahin natin yung China tapos mura lang ni Duterte. Takot na kayo?
Mga hayop kayo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Sinasabi nga ni PRRD, show us your open the books. Pakita nyo yung ginastos nyo from from the first peso to the last centavo. Para malaman natin kung saan nyo dinala pera ng taong bayan. Anong ginawa ninyo? O wala. Wala kayong ginawa hanggang ngayon. Ang ginagawa ninyo, pinipersecute nyo yung mga Duterte. Mura lang, galit na kayo. Alam nila yan kung paano ko sila murahin. Do not give me that shit to put. Noon pa lang umalma na si Senador Risa Sabi na, si Risa nga, hindi makaporme. Hoy, Dan Fernandez, kapal ng mukha mo, sino ka ba? Kapatid ka lang ni Gary. Hindi ka nga nanalo kay Gary, ginulpi ka nga lang ni Gary sa Mara Clara, kung makaasta ka. Hindi ka nga naging leading man sa mga pelikula puros ka lang supporting cast dahil hindi ka naman magaling. So ngayon makaasta ka, kala mo kung sino ka. Ontiveros. Sorry sir, Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura. Wala kang pake. O anong ginawa ni Duterte? Ulul, hindi nyo matatakot yan. Pagtapos sinabi to, namumutla na. Putang ina. Namumutla na si tanga. Matapos sinabi nito na bawal magmura, mura na nagmura hanggang magsi-walk out sila. Hindi ba? Anong ginawa? If you cannot stand the heat, get out of the kitchen. Anong ginawa ni Ontiveros? Ilang taon niyang pinanalangin na makaharap niya, makadebate niya si Duterte. Anong ginawa ni Ontiveros? Lumayas. Anong sabi ni PRD? Guilt is personal. Anong sabi ni Madam? Yes, it is personal. Ang ina niyan. Tapos, ang sinasabi pa ng mga dilawang tae na biglang I would like to request for a quick suspension. Sabi ni PRD, di ba? Sabi ng mga dilawan, ayan na kita mo nag-request na ng suspension, takot na hindi makasagot. Hindi nila alam, tuloy-tuloy pa rin yung mga kamera na diyan sa Senado. Pinakita nung pag-suspend ni Coco Pimentel noong hearing. Alam mo sabi niya, Coco, can you teach her? Can you teach this person? Can you tell her that guilt is personal? Kasi sabi niya, magtanong ka muna sa mga abogado. Hindi ka abogado magtanong ka sa abogado. May mga abogado ka naman Ask them, is guilt personal? Pero ang propaganda nitong engot na to sa TikTok niya, natakot daw si Duterte sa kanya sumagot, kaya daw pinaputol ni Duterte. Hindi. Ayaw kang mapahiya ni Duterte diyan sa Senado. Kaya sabi niya, hey Coco, you teach this bitch. you teach her, you tell her, you confirm that guilt is personal. Can you tell this person? Kasi sobrang tanga Di ba? Yan ang sinasabi natin. Hindi nyo kaya si Duterte. Ito na nga, si Risa Ontiveros, kupal na yan. Hindi niya napahinto si Duterte. Si Leila de Lima, kupal na yan. Hindi napahinto si Duterte. Si Jingo Estrada, kupal na yun. Hindi napahinto si Duterte. Nandiyan pa si Villanueva, born again yun. Bawal magmura sa kanila. Hindi nga nila napahinto si Duterte. Dan Fernandez, ikaw pa kaya? Baka maligo ka ng kupal at PI dyan sa Congress kapag pinatawag niyo yan. Yabang-yabang mo, sisitahin mo yung Senado. Buti nga sila May respeto si Duterte, nagpunta sa kanila. Sa inyo, walang respeto si Duterte sa inyo kasi wala kayong mga kwenta. Kaya hindi yan magpupunta dyan sa Kongreso. Kasi bahay natin itong Senado Bahay yan, bahay namin yan. Tangina kami nagbabayad ng renta nyo dyan sa Senado na yan. Alam mo ba kung ilang 900 million yan isang taon? Ang binabayad ng Pilipino dyan sa... Hindi nyo bahay yan, bahay namin yan. Bahay ni Duterte yan. Dahil si Duterte ay isa ng normal na Pilipino. Isa na siyang taxpayer. Kaya hindi mo bahay yan, hindi mo pag-aari yan. Bahay nating lahat yan. Bahay namin lahat yan, Risa Ontiveros. Kapal ng mukha mo, wala kang pera sa bulsa mo na ginastos dyan sa Senado. Lahat ng ginagastos mo, pati yung hininga mo, galing yan sa taong bayan. Tanda mo yan. Huwag niyong angkinin para hindi kayo nanalo para maging hari at para pagsilbihan. You represent the people. Ibig sabihin, mga palimos lang kayo sa mga Pilipino.
Yung mga budget ninyo, yung mga pinagmamalaki yung mga ayuda nyo, galing lahat yan sa mga Pilipino. Therefore, ang Senado ay bahay ng mga Pilipino, hindi bahay mo, kapal mo. Pwede lang. Papatayin kita. Hindi lang ako magmumuro sa... Okay. Iwasan lang po. We try our best na iwasan na po. Anyway, naintindihan po namin. Si Senate President Ano sabi ni Duterte? Dating Senate President to si Coco Pimentel, bar top notcher. Alam niya kung kailan siya magre-respeto. Matalino to si Coco eh. Puta, paano to si Dan Fernandez? Wala namang utak yan, puta. Ano bang aral niyan? Sabi nga niya hindi na daw niya kailangan mag-abuga siya, i-google lang daw niya. So pati mga abogado minamaliit niya. Na-google lang daw, hindi na daw kailangan mag-abogado. Saan ka pa? Chis Escudero, tila nasobrahan din sa mga narinig na mura. Walang lugar yan dito sa Senado. Sobrahan talaga. Hindi, ito totoo Sa ibang tao, walang lugar talaga yung pagmumura. Kaya lang si Duterte yan eh. I'm sorry. Duterte is loved by the people. Duterte is the best president in the president of the Philippines. Pinalakpakan pa nga yan dyan sa sinasabi nyong bahay ninyo. Wala talagang lugar yan dyan. Pag hindi si PRD. Kung talagang ayaw nyo na magmura-mura yung tao dyan, si PRD, most especially si PRD, wag nyo nang imbitahin because that is PRRD. Presidente siya, ganyan na siya. Tinatwa siya ng Katoliko, ng Catholic Church, tinabla siya ng mga human rights human rights activists dahil sa kanyang unstatesmanlike na ugali. Doon siya minahal ng tao eh. Bakit siya mag-a-adjust sa inyo? Binoto lang niya kayong lahat. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating Pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura siya noon. Hindi yata totoo yon sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. Ang pagmumura ay hindi normal, ang pagmumura ay hindi parte ng anumang proceedings at ang pagmumura ay hindi dapat isang bagay na maging manhid tayo. Mga kagalang-galang kasi kayo, kaya gusto nyo igalang kayo. Hindi kayo kagalang-galang, kaya mamumura kayo. Di ba? At saka, sino bang minura ni PRRD? Minura niya ba si Risa Ontiveros? Wala naman siya minura. Nagmumura siya as a figure of speech. Signs of, figure of speech and, expression. Bulaklak na ng dila. Ganyan din yung mga lolo nyo. Style nyo bulok. Ako, ganyan din ako. Ganyan din yung mga lolo ko. Yung mga tropa pits ko, ganyan din. Ganun na ang mundo ngayon. Huwag na kayo mag-inarte. Hindi ka na bata. Chis Escudero. Mali, sir. Kasi kahit magmura si Duterte, hindi naman tayo mamamatay sa mura niyan. Alam mo kung saan tayo mamamatay? Sa corruption. Alam mo saan tayo mamamatay? Sa pagnanakaw ng mga nasa gobyerno. Yung paglustay ng pera. Yung pagmahal ng bilihin. Yun ang bawal. Yun ang masama. Ang masama, ang hindi normal, yung happy ka ng pulis, tas sasabihin mo, yung droga, hindi lahat ng gumagamit, addict. Diba? Ang hindi tama, yung ginagawa kang Senate President ka tapos ginagawa kang tagahawak ng baso. Yun ang hindi tama, sir. Yun ang walang lugar sa Senado. Yung mga walang betlog. Yung mga doble kara, walang lugar sa Senado yan. Tama. Kasi when you are frustrated, tama ka, aningning mo yun. It's a sign of frustration. I am frustrated with the problem of this country. Antindi na naman ng drugs. So, okay lang ba magmura tayo? Ako, para sa akin, okay lang. Okay lang magmura. Lalo na kung talagang frustrated ka. Para ma-feel din ng tao yung sincerity mo. Hindi naman kasi siya trapo katulad nyo eh. Oo, hindi siya trapo katulad nyo mga boss. Tinatanggap na lang nating normal at bahagi ng araw-araw nating pamumuhay. Sabi ng ilang miyembro ng Quad Committee ng Kamara, nakaukit na sa records ng Senado ang mga mura ng dating Pangulo dahil wala namang naghain ng mosyon para ipabura ang mga ito. Hindi raw nila ito papayagan sa Kamara. What prevent others? What prevent others? Ang salita pa lang, wala nang, alam mong walang laman eh. To make that
kind of statement as well. Yung mismong institusyon na mapapunta yung record ng mga sinasabi ng bawat isa dyan. Wala kang pakialam. Dan Fernandez, putang ina, kung may pakialam ka, kung gusto mong pakialaman ng Senado, tumakbo kang senador. Subukan mong tumakbo ng senador, Dan Fernandez, kung mananalo ka. Pero wala kang pakialam sa mga ginagawa nila sa Senado because yung mga ginagawa naman ninyo dyan sa Kongresong katawa-tawa, di naman kayo pinakikialaman ng Senado. Dan Fernandez, kamukha mo na si Paps Fernandez. Kakaritoke mo ng mukha. Wala rin kaming pakialam doon. Oo, buhay mo yan. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Pero wag kang pakialamero. Lalong-lalo na kung hindi mo bahay. Mamaya, yari kayo kay Coco Pimentel. Nababasahin ng mga susunod na henerasyon. Ano ngayon? Putang ina, alam na namin na yung naging presidente, wag na kami pakialam sa susunod na henerasyon. Alam mo kung ano, si PRD, wala kaming pakialam sa sasabihin ng susunod na henerasyon because again, yung henerasyon na ano, na yung sinasabi mong susunod, hindi naman magbabasa yun ng mga ano, ng Senate, ng Senate script. Ano ba sinasabi mo? Susunod na henerasyon ng politiko, wala kaming paki, pag-aari namin kayo lahat. Oh, pero kung sinasabi mo susunod ng mga henerasyon ng mga Pilipino, sinong gago ang magbabasa ng script sa Senado? Besides, alam naman namin, 6 na taon nagmumura yan. 6 na taon na pinagmumura-mura lahat ng mga kriminal niyan sa Pilipinas. So alam na namin yan. We know what to expect. Kayo lang naman tong linis-linisan, bait-baitan. Baka mamaya niyan, mapunta kayo sa langit-langitan. Nakakaya tayo. Hindi nakakaya, nakakaya kayo. Alam mo ang nakakaya, sir? Yung meron kang witness, tapos pinipilit mo siyang papirmahin or i-confirmahin yung statement ng ibang witness. Yung meron na nga kayong hearing, kinakausap nyo na nga sila dyan, kinakausap nyo pa sila ng pasikreto. Yun ang mali, sir. Yun ang ayusin mo. Ayusin nyo muna yung mga sarili ninyo. Sabihin mo kay Chua, bago magsimula ng hearing, alamin muna niya yung rules para hindi siya napapahiya kay Inday Sara. Alamin nyo muna. Kasi kaya walang nangyari sa Pilipinas sa loob ng mga ilang dekada dahil puro papogi yung mga leader, congressman, senador. Nagkaroon tayo ng presidente na totoong tao, na alam ang problema ng tao, alam kung ano ang susolusyonan na problema natin. Nagkaroon tayo ng presidente na matibay, na matapang, na hindi kasinlambot ninyo. O yan ang natin, yan ang alam na namin yan na palamura si Duterte. Wala sa amin yun. Kayo lang naman nasasaktan eh. Alam nyo kung ba't nasasaktan kayo? Hindi nyo mapabagsak ang mga Duterte. Kaya naman, putya yan kung ano-ano nang pinaggagawa ninyo sa mga buhay nyo. Kaya. We should not allow any vulgar statement in this hearing. Yung PI, hindi lang mura yan eh. Ba't dumidila ka sa cellphone? Ba't nagsiselfie ka na nakadila? Wala nga pakialam eh. Wala nga pakialam si Duterte sa paglalabas-labas mo ng dila mo eh. Wala nga pakialam si Duterte, nagpipicture ka ng wala kang damit eh. Pastor ka pa naman eh. Wala nga siyang pakialam eh. Tapos pakikialaman niyo sa pagmumura niya. Meron na bang taong nakulong dahil sa pagmumura? Oo, kasi kung ibagbabawal niyo yung pagmumura, gumawa kayo ng batas na bawal magmura. Tanggalin na natin sa buhay natin yan. Oo. Nanay ko, tinutukoy mo dyan eh. Para sa GMA. Nanay ko tinutukoy. Bait ah. Ang bait ah. Tayo na, delikado ha. Baka mapunta ka sa baka mapunta ka sa langit niyan ha. Abante.